Hello mga kasuki, another day, another vlog. Araw nga sana ngayon ng paglalaba ko, kaya lang napansin ko yung aking lababo. Sobrang makalat, kaya naman ito napag-isipan ko na ito na lang muna ang aking gagawin. At eto nga ang transformation na gagawin ko. Tignan nyo na lang mga kasuki. From this na makalat to this na sobrang maliwalas at malinis na. At ayun, nakita nyo naman yung before and after. At inumpisahan ko na nga tanggalin yung mga plato dito sa lagayan. Ito nga ang una kong huhugasan dahil marami na talagang dumi at doon sa pinakailalim ay marami ng mga dumi ng ipis. Medyo may kalakihan nga itong lagayan ko ng plato, kaya naman napag-isipan ko na dito na nga lang sa loob ng CR hugasan dahil pag doon nga sa lababo ay hindi nga ito magkakasya doon. Inon ako nang hugasan niyang hawak-hawak ko na yan at tignan nyo naman yung pinagalisan ng lababo. Sobrang madumi. Tignan nyo naman. Eto, mag-uumpisa na ako maghugas nitong aking lagayan ng plato. Siyempre, una muna ay bubuhusan ko ng tubig yan at pagkatapos niyan ay sasabunan natin para mabango at matanggal yung mga dumi-dumi. At matapos ko nga yung buhusan ng tubig para lang matanggal yung mga dumi-dumi dyan ng ipis ay ayan, inumpisahan ko na nga sabunin yan. Medyo matagal-tagal na nga hindi ito nahuhugasan. At syempre, pinas-forward ko na yan, hindi ko na pinakita sa inyo yung buong paglilinis ko. Syempre, masyado nang mahaba yun. Matapos ko nga hugasan yung platuhan ay sinunod ko naman nga itong mga maliliit. Ito yung mga lagayan ng kutsara at yung pinapatuluan ng tubig. At ayan, tapos na naman kaagad. Ang bilis ko talaga maglinis. Magic! Charis! Siyempre, kailangan ko talagang bilisan yan dahil marami pa nga akong gagawin. At eto, natapos na nga hugasan lahat. Kaya ayan, binuhat na ng person. Ayan, hirap na hirap pa yan. At sunod ko namang nalilinisan itong pinagalisan ng platuhan. Siyempre, babalik natin dito yung platuhan. Kaya dapat malinis. At yung mga dumi, ayan, sinahod ko na dyan sa dustpan. At bago ko nga ipatong dito yung platuhan ay kailangan ko munang punasan dahil nga basa pa ito. So matagal naman kung aantayin pa nating mawala yung mga tubig-tubig. Kaya pupunasan na lang natin. Discard baga. Matapos ko nga yung punasan, ipinatong ko na rin yan sa ibabaw ng lababo dahil yung iba ay liligpitin ko pa. Marami pa akong liligpitin. Ayan. Eto naman yung una kong hinugasan kanina. Pinunasan ko na rin. Siyempre, ipapasok ko yan doon sa loob ng platuhan. Dito ko nga pala nilalagay yung aking mga mangkok, yung mga maliliit. At ito yung pinagtutuluan. Ayan, ilagay na natin dyan para pag naghugas tayo ng plato at baso, hindi didiretso yung tubig kung saan-saan. At dahil yan ay malinis na, ibalik na natin yung mga plato na tinanggal natin kanina. Natapos na ako doon sa lagayan ko ng plato, na ibalik ko na rin yung mga plato. Kaya naman dito naman ako sa aking lamesa, ang dami-daming mga nakakalat. Hindi talaga nawala ng kung ano-anong mga nakapatong itong lamesa ko. Nandyan yung mga charger, kung ano-ano pa. Basta bahala na lang, lagay na lang ng lagay. At sa wakas, malinis na yung lamesa, kaya syempre idadamay na natin yung ating mga hugasan para malinis yung buong lababo. At dahil nga mabilis akong kumilos, kaya eto, nagbabanlaw na kaagad ako ng plato. O diba, ang bilis ko talagang kumilos, ang bilis maghugas ng plato. Dapat naman talaga, ganon. Kasi nga kapag gawaing bahay ang content mo, hindi lang iisa ang trabahong gagawin mo. Syempre marami. Tulad na lang ng paglalaba, paglilinis, pagluluto. Siyempre, pag inutos mo yan sa anak mo, sasabihin yan, maya-maya-ma, mamayama, mamayama. Tapos, ang ending, ikaw rin pala ang gagawa, o diba? Relate ka ba, kasuki? O baka ako lang yung ganon? Wag nang magreklamo, gawin na lang. Wag nang mag-utos, gawin mo na lang.
At hanggang dito na lang tayo. See you on next vlog. Don't forget to like and share.